Sama-sama po nating kilalanin ang presensya ng banal na Santatlos sa ating piling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ay araw ng Biyernes sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Sa misa pong ito, ipanalangin po natin ang ating mga natatanging mga panalangin sa ating Panginoon. Ang mga nilalaman ng ating puso, idulog natin ito sa Kanya. At gayon din, magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na tinatanggap natin sa ating buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ngayon ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa ating buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyon nawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nandi dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, ano pat nagtatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo, ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon naman po, Father. If you fear God, you fear nothing. If you do not fear God, you fear everything. Mga minamahal na mga kapatid, sa pagsisimula po ng ating pagninilay ngayong hapon na ito, isang katanungan po ang nais kong ilahad sa inyo. Ang tanong ay ito, ano, sino, at saan ka nga ba natatakot sa buhay na ito? Ano, sino, o saan ka nga ba natatakot sa buhay mo? Mga minamahal na mga kapatid, binabanggit ko po sa inyo ito sapagkat pagbali-baliktarin man po natin ang katotohanan, hindi po natin maitatanggi na ang bawat isa sa atin ay mayroong kinakatakutan. Ang bawat isa po sa atin
merong pangambang dinadala sa ating kalooban. Bahagi po ng kahinaan nating mga tao nang hindi natin pagiging perpekto ang mga takot sa buhay na ito. Ito'y isang emosyon na nakalagi na sa ating pagkatao. At mula po sa katotohanan ito, napakaganda po ng paalala sa atin ng diwa ng ating ebanghelyong napakinggan sa araw na ito. Dalawa ang paalala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Una, matakot ka. At pangalawa, huwag kang matakot. Teka, Father, parang nakakalito Matakot ka at huwag kang matakot. Mas palalimin natin ang dalawang puntos na ito. Una, sabi ng ating Panginoong Hesus, matakot ka. Matakot saan? Kanino? Matakot ka sa Diyos. Ang sabi po sa ating ebanghelyo, sinasabi ko sa inyo, ang Diyos dapat ang inyong katakutan. My dear friends, sometimes we are afraid of the things that we should not really be afraid of. Kung titingnan natin, kung susuriin natin, yung mga kinakatakutan natin sa buhay na ito, marami dito, hindi naman talaga dapat natin katakutan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa at una ko na pong patatamaan ang sarili ko kahit hindi naman halata. Marami sa atin takot tumaba. Tama o mali? Takot tumaba. Yung iba takot pumangit. Yung iba takot masabihan ng masama ng kanilang kapwa. Marami sa atin takot sa katotohanan ng kamatayan. Pero ang lahat po ng ito'y bahagi ng ating buhay pagkatao. Marami sa ating mga pagkatakot, hindi naman talaga dapat katakutan. At mula sa mga kinakatakutan natin na ito, isang mahalagang tanong din ang sinasabi sa atin ngayon. Sa lahat ng kinakatakutan natin sa buhay, ang tanong, natatakot din ba tayo sa ating Panginoon? It is a sad truth, my dear friends, that most of the times, we are afraid of many things, but we are not afraid of our God. Today, Jesus invites us to have a holy fear of God. Banal na pagkatakot sa Diyos. Huwag sana nating katakutan yung mga panandalian at pansamantala lamang yung mga lumilipas dito sa mundo. Sa halip, mas dapat daw po nating katakutan yung pinakahigit na katotohanan sa ating buhay na ito. At ito ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. But please don't get me wrong with this statement, my dear friends. Ang banal na pagkatakot ay hindi po pagkatakot dahil ayaw natin sa Diyos. Ayaw natin sa Kanya sapagkat siya'y nagagalit, sapagkat siya'y nagpaparusa, sapagkat siya'y nanguhusga. Alam po natin na hindi ganito ang ating Diyos. Natatakot tayo sa Diyos, hindi dahil natatakot o nakakatakot siyang talaga. Natatakot tayo sa Diyos sapagkat tayo ay tunay, tapat, at talagang nagmamahal sa Kanya. Amen? Uulitin ko. Natatakot tayo sa Diyos sapagkat tayo ay tunay, tapat, at talagang nagmamahal sa Kanya. Ang banal na pagkatakot po ay isang pagkatakot ng isang taong nagmamahal. Natatakot tayong masaktan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanang ayaw nating pagsisihan. Natatakot tayong mabigo ang Diyos dahil patuloy niya tayong binibigyan ng mga biyaya sa araw-araw, pero minsan, hindi naman natin ito napapahalagahan. Natatakot tayong hindi masunod ang Diyos. Natatakot tayong hindi maging kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, sa madaling sabi, ang banal na pagkatakot ay yung takot nating mapahiwalay, mapalayo sa Diyos. Sapagkat batid natin, ang buhay na malayo sa Diyos ay isang buhay din na malayo sa mga piyaya at pagpapala ng buhay na ito. Pangalawa, ang paalala sa atin ng ating Panginoong Hesus, huwag kang matakot. At ito naman po yung binibigyan diin sa huling bahagi ng ating ebanghelyo.
Huwag tayong matakot, harapin ang bukas. Huwag tayong matakot, harapin ang kinabukasan. Sapagkat sabi niya, huwag kayong matakot, higit kayong mas mahalaga kaysa mga maya. My dear friends, it is always joyful to know that we are valuable to God. We are so precious to God. Why? Because God loves us so much. He will surely take good care of us. He will surely be more concerned of our needs and of our situations. Ito po ang isang napakagandang katotohanan. Kilala po tayo ng Diyos higit pa sa pagkakakilala natin sa ating mga sarili. Maaring sa ibang tao, pwede nating ipakita yung magabubutit magaganda sa buhay natin, o kaya nga maaring lokohin natin ang ating mismong mga sarili. Pero sa Diyos, wala tayong maitatago. Alam niya ang nilalaman ng ating isip, alam niya ang nilalaman ng ating kalooban. Dahil ganun siya magmahal. Lahat tayo mahalaga sa ating Diyos. Ngayon, anong dapat nating ikatakot? Kung kaya ngang ibigay ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan, para makamit natin ang buhay na walang hanggan, ano pang hindi kayang gawin sa atin ng Diyos? Alam natin, kapag ang Diyos ang kumilos sa ating buhay, palaging mabuti at maganda yan. Kaya nga ang paalala sa atin, huwag tayong matakot. Ang mga salita pong ito ng ating Panginoong Hesus, ang sa tingin ko pong kailangan natin sa mga pinagdadaanan natin sa ating buhay, lalo tigit sa ngayon. Huwag tayong matakot, sapagkat hindi niya naman tayo kailanman kakalimutan. Hindi niya naman po tayo pababayaan. Anong mahalaga sa mga pagkatakot na ito? Anong mahalagang mas maghari sa buhay natin? Magtiwala tayo sa halip na matakot. Magtiwala tayo sa halip na mangamba. Dahil tunay at totoo, mabuti at mapagmahal ang ating Diyos Ama. Sabi nga po ng ating rektor sa kanyang pang-araw-araw na pagninilay, binanggit niya ang napakagandang mga salitang ito. A person who lives by faith believes that the God who knows us best knows what is best for us. Alam ng Diyos ang higit na mabuti at maganda para sa atin. Kaya naman kung nasa panig natin ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot, mga kapatid. Mga minamahal na mga kapatid, sa mundo po na kung saan marami tayong mga problema at pagsubok na pinagdadaanan, wala tayong kasiguraduhan, wala tayong katiyakan, pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoong Hesus sa napakahalagang dalawang katotohanan ng ating pag-iral. Una, magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos sapagkat tayo'y nagmamahal sa Kanya. At pangalawa, huwag tayong matakot harapin ang bukas sapagkat mahal naman tayo ng ating Panginoon. Ito po siguro ang isa sa mga magandang pakiramdam. Yung alam mong hindi ka lamang nagmamahal kung hindi ikaw rin ay minamahal. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, balikan natin ang ating katanungan kanina. Ano, sino, o saan ka nga ba natatakot sa buhay na ito? Tandaan at lagi nating isabuhay. If you fear God, you fear nothing. But if you do not fear God, you fear everything. Amen. Manalangin tayo sa Ama sa Langit nang may ganap na tiwala upang maging malaya sa lahat ng nakakapagalisang takot at magkaroon tayo ng tapang na itatag ang kanyang kaharian. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin, mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot.
Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga pinuno ng simbahan, naway hindi panghinaan ng loob sa mga hamon ng pagbabago at maging lalong masigasig at maalab sa paghahatid ng pagbabago at pagbabalik loob sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Yaong mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala kay Hesukristo, naway mapalakas at mapanatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Tayong mga Kristiyano, naway makatagpo ng kasiyahan sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at pagkabahala. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makaranas na mapagpagaling na kalinga ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga tapat na yumao, naway umani ng gantimpala sa kanilang pagpapagal. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin ngayon ang ating mga natatanging mga panalangin sa ating Panginoon sa tulong panalangin ng ating patron, San Antonio ng Padua. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sumasampalatayang bayan, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain, upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
Santo, ang Diyos ng mga hukbo, langit at lupa, ilan mo. Hosana sa kaisa, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo At pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Jesus, naming Pinigtas mo kami, manalan, Jesus. naming ngayon at magkailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kasama ng mga yumao naming mahal sa buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Antonio ng Padua, ni San Roque at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagat sa iyong Pangyarihan, kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng dakila't mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, simula na ng ating misyon. Salamat sa Diyos.